Dahil kinabitan ko ng mini driving light ang aking motor, gusto ko namang ibahagi sa inyo ang diagram na aking ginawa. Actually, similar ito sa ibang diagram sa internet. Pero may mga idinagdag ako na ibang component parts for additional safety and power efficiency. Kung interesado ka, panoorin mo ito hanggang dulo. Ito nga pala ay pictorial diagram ng mini driving light using single relay. Sa mga interested sa ganitong topic at mahilig mag-DIY, maaari rin kayong mag-follow sa ating Facebook page. Para mas maintindihan nyo ng mabuti, isa-isahin ko muna sa inyo yung mga component parts na ginamit sa ating pictorial diagram. Ang una ay ang ating 12 volts battery, ang ating mini driving lights, ignition switch, ang single pole single throw switch, maaring siso or toggle switch ang gagamitin nyo dyan, mga fuse, ang ating 4 pins relay, at ang ating single pole triple throw switch o mas kilala sa tawag na 3-way switch. Maaring domino or siso switch ang iyong gamitin kagaya ng nasa diagram. Ang ganitong simbol naman ay ground kung saan connected ang ating negative battery. Ngayong alam nyo na, magsimula akong magpaliwanag mula dito sa battery. So itong positive ng battery ay connected sa 10 amperes ng fuse papuntang ignition switch. Itong connection na ito ay stock, meaning dating connection na yan ng ating motor. Ang bawat pin naman sa ating relay ay may numero. Mayroon itong number 30, 85, 87 and 86. Batay sa ating diagram, ang number 30 ng relay ay papunta sa positive ng ating battery na may kasamang 5 amperes na fuse. 5 amperes lang na fuse ang ginamit ko para mas safe at mas mabilis mag-melt if ever may short circuit sa linya ng positive. Itong stock fuse naman na 10 amperes ay nagsisilbing main fuse ng electrical system ng ating motor, kaya mas mataas ang amperahe na ginamit kaysa dito. Ang fuse na ito ay nagsisilbing protection ng wire from battery to relay. Ang number 85 pin ng ating relay ay nakakabit sa negative ng ating battery or sa chassis ng ating motor. Itong number 86 pin naman ng ating relay ay konektado sa ignition switch ng ating motor. Ito ay nagsisilbing trigger ng ating relay para magkaroon ng contact ang pin number 30 at 87. As you can see, naglagay ako ng switch para hindi activated ang relay kung hindi gagamitin ang mini driving light. In this case, hindi malolobat ang ating battery kahit naka-on ang ating ignition switch. Pero ang tanong, paano nga ba natin malalaman kung saan sa accessory wire natin ikakabit yung switch or yung pin 86? So, unang gagawin ay i-trace nyo lang kung saan pumunta yung wires na galing sa ignition. Sa apat na wire na yan, hanapin mo lang kung saan ka makaka-measure ng 12 volts kapag in-on mo yung ignition switch. As you can see, naka-off pa ang ating ignition switch. Kapag gumalaw yung pointer or may name-measure tayong 12 volts, ibig sabihin yan yung wire mula sa battery. So, hindi tayo magko-connect dyan kasi parang nakadirect na kapag nag-connect tayo dyan. I-try natin sa black wire kung may mame-measure tayong 12 volts kapag in-on na natin yung ignition switch. So, ayan, meron nga. So, dyan tayo magkakabit ng ating switch or wire papunta sa pin 86 ng ating relay. Make sure din na kapag nag-off tayo nag-ignition ay mag-off din or mawawala yung 12 volts na name-measure sa ating tester. Katulad ng nasa video. Okay, so I hope nakakasunod kayo. Balik tayo mga ka-learn to. Itong supply voltage galing sa accessory ng ignition switch ay positive galing sa battery. Once activated na ang relay, papasok na ang positive supply galing sa battery patungong pin 87 ng relay. At this point, naglagay ulit ako ng fuse na 3 amperes as a safety feature from pin number 87 to mini driving lights. Mas maigi madagdagan ng kaunti ang ating gastos for safety kaysa masunog ang wirings ng motor if ever magkaroon ng short circuit.
3 amperes lang na fuse dahil manipis ang wire ng mini driving light. Kailangan mas manipis ng konti ang wire ng fuse kaysa sa mini driving light para mas maunang bumigay ang fuse kaysa sa wire ng mini driving light. Okay? Kung sa tingin mo tama ako, pahit naman ng like button. Sa part naman na ito ay manggagaling ang positive supply ng ating mini driving light para ito ay iilaw. As you can see, meron tayong switch. Para mas maintindihan nyo ng mabuti, idodrawing ko ang schematic symbol ng ating switch. So yung unang dot dyan ay ang ating off position, and then sunod yung low and then high ng ating mini driving light. Sa part na yan, papasok ang positive supply ng ating mini driving light. Sa symbol, dito naman siya. The moment na pinindot natin yung low or high, yun yung pupunta ng ating positive supply galing sa relay. As a result, iilaw ang low or high ng ating mini driving light kapag ito ay ating pinindot. Para sa mga hindi pa nakakalam, naglagay ako ng 4-pin single relay para maiwasan ang pagbiblink ng ating mini driving lights. Dahil itong relay ay nagbo-boost ng current para ma-maintain ang kailangan ng mini driving lights. Gamit ang relay, maiiwasan ang pagdadrop ng kuryente kapag naka-on ang ating mini driving lights. Dahil sa loob nito ay may coils of wire para maboost ang kuryente. So ganyan lang ang gawin nyo guys kapag gusto nyong gayahin ang aking pagkabit ng aking mini driving lights. Aside sa mga component parts na makikita nyo sa diagram guys, maaari pa tayong magdagdag ng isang component para sa ganun ay tumagal at maiwasang mapundi ang ating mini driving lights. Sa mga may gusto, maglalagay lang kayo ng resistor dito sa bahaging ito. Ang function nito sa circuit ay para kontrolin ang excessive current na pumapasok sa ating mini driving lights. Huwag mag-alala dahil safe ito. Nagsisilbi rin itong fuse kapag naging overcurrent ang pumapasok sa ating mini driving lights. Ang ideal value ng ating wire wound resistor na pwedeng ilagay dyan ay 2 to 5 ohms. 3 to 5 watts. Tested and proven ko na yan guys, kaya inire-recommenda ko sa inyo yan. Sa mga master natin dyan, kung may dadagdag kayo o may sasuggest, pa-comment na lang. Salamat!